Hello, hello, hello. Magandang araw. Welcome back sa lahat ng Gemini. At sa mga bago, welcome to my channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. At dito sa aking channel, we will manifest the love sa inyong Tagalog love reading. Ngayon na, Miss Mo. Okay, so ang gagawin natin today ay ang inyong weekly reading for March 9 to 15. Okay? So, habang binabalasa ko tong course, gusto kong magpasalamat sa lahat ng Gemini na sumusuporta sa aking channel. Thank you, thank you, thank you so much po. Sobrang appreciated. Continue supporting by liking the video. At sa mga bago, please supportan nyo rin po ang aking channel by subscribing. And i-like nyo na rin po yung video because it helps the channel grow. Sana mag-grow ang aking channel para marami pa akong love reading na magawa para sa inyo. Okay? At pag nag-grow yung channel ko, mas may prepare niya akong setup. Diba? Diba? So, ang gagawin natin today, bubunot ako ng 7 cards from this deck. The 7th card. Okay? For the 7 days. And interpret natin siya. Okay? Sige, simulan na natin. 1, 2, 3. Ace of Wands. Queen of Pentacles. King of Swords. Two of Pentacles. Knight of Swords. Queen of Swords. And Nine of Wands. Okay. One of the decks, Six of Cups. Okay. There's a nice surprise coming. Okay, so wala namang very strong energy of any sign. So pwedeng any of the 12 signs yun yung zodiac ng person ninyo. Okay? Sige. So, Queen of Swords and King of Swords are here. The Knight. Okay. So, this week, okay, as shown here by the Ace of Wands, it's really about having a new beginning when it comes to the desire and the passion between you and your person. There's a new beginning, and itong new beginning na to is full of love and comfort. Parang galing kayo sa isang situation na nagkaroon ng so much drama. Siguro may tampuhan, may, alam mo yun, mga um, intense emotions. Pero now, at the moment, gusto nyo na ng fresh start. Gusto nyo na isang tabi yun. Tama na. Ayaw nyo na ng drama. Okay, as shown here by the Queen of Pentacles, gusto nyo na lang na mas uh, mag-align lahat to provide comfort for each other. And as shown here by the King of Swords, in-express nyo din talaga. Very ano kayo, kayong dalawa as a person. Kasi shown here by the King, Knight, and Queen of Swords, very outspoken kayo. In-express nyo talaga. Sinasabi ninyo yung mga bagay-bagay. And in terms of siguro yung cause ng tampuhan nyo is because of the words, yung mga salitang nabato nyo sa isa't isa. Okay, but here it's um, you're just being honest, di ba? Kaya you try to express it naman and relay it and communicate it. Okay, so here yung after this, there will be more, mas magiging mature na yung relationship. Mas direct na siya. Alam mo yun, wala nang paligoy-ligoy, di ba? Dadating din yung parang
this week, mas magkakaroon ng sense of maturity yung relationship ninyo. Di ba? Um, both pwedeng sa personalities yung dalawa, but at the same time, yung relationship mismo mag-advance siya. And as shown here by the Two of Pentacles, there will be balance and yung flexibility ba to adapt to whatever situation meron kayong dalawa. And dito sa Knight of Swords and Queen of Swords, um, mas magiging ano nga kayo, clear kayo when it comes to communication. Saka yung being assertive ba na pag assertive kasi yung isang tao, di ba? Isasabihin niya yung what what he or she wants. Ano yun, may paninindigan ba? Kung ano pag sinabi niyo na um, sinabi niyo na okay, ayusin ko na to, papanindigan niyo, di ba? Di ba? So, nandun siya and I think naman na gusto niyo talaga ma-resolve din naman yung mga issues niyo in the past. And as shown here by the Nine of Wands, di ba, is just enduring any challenges. Persistence, kahit mahirap, di ba, parang kinakaya niyo naman and gagawin at gagawin niyo naman yung para. Okay, so tingnan natin yung detalye pa ng reading na ito. At habang binabalasa ko to, okay, gusto ko i-remind ang lahat na this is a collective reading. So, kapag collective reading, it may or may not resonate dahil pwedeng hindi ko nasagap yung energy ninyo. So, kung hindi ko nasagap or hindi mag-resonate itong reading, huwag pilitin, just leave it behind. Abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. So, baka yun mag-resonate na. Kaya, important na subscribe kayo sa channel ko para updated kayo sa mga ipopost ko pang videos sa mga susunod na araw. Or try ninyong panoorin yung mga past videos na pinost ko. Baka isa doon ay mag-resonate sa inyo. Okay. Sige. So, tingnan natin. The Chariot. Nine of Wands. The Lovers. The Moon. Nine of Cups. And Four of Cups. Bottom of the deck, Nine of Coins. So yeah, everything will turn out well naman. Okay, ikaw lumabas na yung Nine of Wands is really, you're really moving forward when it comes to the relationship and there's a new start nga, mas magiging mature, secure, mas magiging open ang communication, mas magiging honest, and it will be yung communication ninyo is more on mas clear na siya and overcome nyo ang challenges then mahal nyo naman yung isa't isa. And kung hindi pa kayo, mas magiging clear, mas mako-communicate yung feelings, yung desires, di ba? Okay, then mahal nyo isa't isa. And as shown here by the moon and ano, may mga insecurities lang din kayo na kailangan ayusin. Kaya siguro in the past nga, yung mga insecurities na yun kasi contributed din dun sa drama. Pero ayaw nyo naman ng drama in life. Diba? Kasi mas gusto nyo na lang ng happy together, as shown here by the Nine of Cups is just being
happy, contented with what you have, a sense of fulfillment. So, um, kaya need yung mag-focus talaga sa reality, sa what's really the relationship is all about. Okay, yung love, focus kayo sa love. Kasi minsan ang tendency ninyo nga is mag-focus sa mga bagay na hindi naman importante pagdating sa relasyon. Shown here by the Four of Cups. Parang minsan, itong mga hindi na importanteng bagay, ginagawa niyo pang big deal. So, wag na. Focus na dun sa relationship, what's really going on, di ba? Tama na yung mga, ano din, insecurities na meron kayo, huwag na kayo mag-focus doon. Try to heal it, pero pag nag-ano siya, na-trigger siya, huwag nyo masyadong i-focus. Huwag kayo mag-zoom in dun sa mga insecurities na yun. Mag-zoom out kayo para makita nyo what's really the big picture dun sa relationship ninyo. Okay? So, everything is doing well naman. So, tingnan natin ano yung advice ng universe. Okay. Sige. Okay. Advice from the universe, tranquility. Yeah. Just having peace of mind, and peace in the relationship, di ba? Huwag na kayong mag-focus nga kayo dun sa mga importanteng bagay. So, para mas may peace of mind kayo, para may peace when it comes to the relationship, di ba? And para smooth sailing siya. Tama, iwasan nyo na nga yung mga drama. Tama to. You have a fresh start, iwasan nyo na yung mga drama na meron kayo in the past, yung mga insecurities din ninyo na natitrigger. Huwag na kayo mag-focus doon. Focus on the relationship, focus on the love na binibigay ng bawat isa. Okay, so sana nakatulong itong reading na to. Okay, abangan nyo na lang yung mga susunod ko pang love reading. Dito lang sa aking channel. Ako nga pala si Mystico Moreno, or in short, Miss Mo. Kita kits! Ingat!